Ang Titan Ultra daw ay ready i-offer ang kanilang 6'4 wingman na si Ato Ular dito sa lineup ng Magnolia Hotshots kapalit naman ng isang second round draft pick o kaya naman baka pwede na si Rafi Verano. Posible rin daw na baka ang TNT masama dito sa trade at itong Ato Ular for Rafi Verano trade baka maging 3-team trade yan. Ang mangyari daw baka lumaki, no? Baka ma-involve din daw dyan itong draft pick ng Titan Ultra na pinag-iinteresan daw pareho nitong Magnolia at ng TNT. Kasi ang tingin ngayon, no, ang forecast mukhang itong Titan Ultra mahihirapang pumasok sa playoffs. At kapag nagkataon, baka maging top 5 yung draft pick nitong Titan Ultra. So, in that case, no, mag-aagawan itong Magnolia at TNT para doon sa draft pick na yan. Dahil ang balita mukhang magiging loaded, malalim yung susunod na draft pick at yan daw ang gustong makuha ng Magnolia at ng TNT. In the meantime naman, itong isang trade mukhang tuloy na yan, no? Ato Ular for Rafi Verano. Si Ato Ular makakatulong yan dito sa Magnolia dahil nung nasa Blackwater pa to, nag-average ito ng double figures at kaya rin ito talaga na tumulong sa opensa at sa depensa. Kaya naman sa tingin ko okay to na magiging additional backup big man ni Coach L.A. Tenorio. Pwede rin nilo na maglaro bilang small forward kapag daw sa dating posisyon ni Aris Dionisio. Pero importante dito yung draft pick nitong Titan Ultra. Kasi ang tingin ko ngayon, no, ang number 1 draft pick sa Terra Ginebra, of course. Number 2, Blackwater. Number 3, malamang itong Phoenix kung hindi makaabot ng semis. Number 4, yung sa Titan Ultra. Kung ang Phoenix makaabot ng quarterfinals, baka mag number 3 pa yung draft pick ng Titan Ultra at yan ang dahilan kung bakit ito ngayon ay pinag-aagawan na nitong mga nabanggit na koponan. Kaya nga sigurado tayo na magiging mas maganda ang kalalabasan nitong lineup ng Magnolia kung sakali na makuha nila yung draft pick ng Titan Ultra. Ang isang team ngayon na talaga namang nangangailangan obviously ng isa pang draft pick at ng mga magagaling na players ay ito namang nag-i-struggle na Terra Firma Jeep at ang balita, no, baka daw kausapin nila itong Meralco Bolts para sa isang posible na acquisition kung saan ite-trade na raw ng Terra Firma yung rights kay Stan Hardinger kapalit naman nitong si Raymond Almasan. Hindi natin alam kung papayag dyan itong Meralco Bolts, no? Dahil itong kay Stan Hardinger, alam natin na ang MVP group matagal nang gustong makuha itong si Christian Stan Hardinger. Pero parang ang bigat yung hinihiling na kapalit ng Terra Firma itong si Raymond Almasan. Si Raymond Almasan hindi na masyadong nabibigyan ng playing time ngayon. Understandable dahil meron tayong unlimited height na import. Pero pakakawalan kaya nila yan para dito kay Stan Hardinger. Si Stan Hardinger halos 2 years nang hindi naglalaro dito sa PB. Sa kahit anong liga, no? Hindi na naglalaro to si Stan Hardinger. Kaya nga kung ibibigay mo sa Almasan, wala rin guarantee naman na ito si Stan Hardinger ay maglalaro sa iyo. Tarang makukuha lang ng Meralco Bolts ay yung contract rights nitong si Stan Hardinger. So walang guarantee na kapag nakuha na nila yung rights ni Stan Hardinger, maglalaro ito. Tignan nyo yung nangyari sa Converge at dito sa lineup ng TNT. Tinrade ng Converge si Jordan Heading para dito kay Mikey Williams. Pero si Mikey Williams halos 1 year yata bago naglaro dito sa Converge dahil hindi magkasundo sa kontrata. So isa yan doon sa mga problema na po pwedeng mangyari dito sa lineup ng Meralco Bolts kung ite-trade nila si Almasan para dito kay Christian Stan Hardinger. At 35 na years old na rin ito si Stan Hardinger, no? So isa yan doon sa mga factors na pinag-aaralan ngayon ng Meralco kung tatanggapin nila to. Ang maliwanag itong lineup ng Terra Firma, willing na raw i-trade yung rights ni Stan Hardinger basta masiguro naman nila na meron silang makukuhang mahusay na kapalit. At itagan ninyo na yung magiging kapalit naman ni Stan Hardinger katulad ni Almasan sa SMC rin ang bagsak sa huli.